Mag-uuwian muli sa probinsya ang libu-libong pasahero mula Metro Manila para sa Undas. Kaya ang mga bus drivers sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PTEX sumailalim sa random drug testing para masigurong ligtas ang biyahe. Para bigyan ng mukha ang balita, live mula sa PTEX, si Mobile Journal Ivan Tarinque. Ivan. Today, nag-inspeksyon na ang Department of Transportation dito sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX bilang paghahanda sa bugso ng mga pasahero para sa Undas. Nagsimula nang maubos ang mga tiket ng ilang bus sa PITX papunta sa Bicol Region para sa paggunita ng Undas. Kabilang sa mga rutang sold out na ang mga tiket hanggang October 31, ang biyahe papuntang Gubat at Magnog sa Sorsogon, Tabaco, Albay at Goa, Camarines Sur. Dahil inaasahan na ang pagdagsa ng mga pasahero, nagpatupad na ng random drug testing sa mga driver ng bus na dumadaan sa terminal. Ito naman po ay naayon sa batas. Meron kaming otoridad to conduct this. As a matter of fact, dapat hindi lang tuwing Undas. Mabilis lang ang proseso ng random drug testing. Gamit ang urine sample ng driver, ipapatak ito sa isang drug test kit at wala pang 5 minuto, malalaman agad kung positive o negative siya sa illegal drugs. Kapag nagpositibo, dadaan pa ang driver sa confirmatory test para makumpirma ang resulta. Na may mga ibang bus companies na dun pa lang sa bungad, hindi na nila pinapatuloy ang kanilang bus drivers dito. For one reason or another, we can just speculate kung bakit. Bagamat kampante ang ilang driver na hindi sila magpopositibo, hindi raw maiiwasan ang kaunting kaba habang sumasailalim sa testing. Marami rin ang naniniwala na dapat tuloy-tuloy ang ganitong aktibidad upang makasigurong ligtas ang mga pasahero at maiwasan ang mga aksidente sa daan. Hindi naman po talaga gumagamit, 100% po, ng mga driver para naman po sa kaligtasan ng mga pasahero namin. Para sa amin din po, sa seguridad namin. Sa mahigit 140 na driver na sumailalim sa test, wala namang nagpositibo kahit isa. Popsi, inaasahan ng pamunuan ng PITX sa bukas at sa Biyernes dadagsa ang mas maraming pasahero dito sa terminal. Paalala ng pamunuan, bawal pa rin ang pagdadala ng mga matatalim na bagay, baril at flammable material sa loob ng terminal. Popsi. Ivan, sa pag-antabay mo riyan simula kanina, may napansin ka na bang pagdami ng pasahero ngayong hapon? Popsi, sa mga oras na ito, actually maluwag pa itong loob ng terminal. Freely ka pang makakalakad. At hindi pa shoulder to shoulder yung scenario dito. Pero kasi pagdating kasi usually ng Thursday at Friday, bukas nga, kung saan nga inaasahan na aabot sa more than 200,000 yung magiging foot traffic dito sa loob ng terminal, for sure daw na medyo diklikan or magkakatabi na yung mga pasahero na yan. Pero so far sa ngayong araw, malaya pang makakapaglakad at hindi pa ganun kasiksikan. At siyempre, dahil nga dyan, medyo malamig pa yung klima dito sa loob ng terminal. Kasi Ivan, sabi ni Secretary Lopez, parang may pagharang daw dun sa ibang driver. Paano ba pinili yung mga isa sa ilalim sa drug testing? Actually, Popsi, random, very random daw yung nangyaring drug testing. Kanina, nakausap natin yung isang bus driver na sumailalim dito sa drug testing na ito. Sabi niya, kinatok lang daw sila doon sa kandang tambayan sa likod ng terminal para daw magpa-drug test. Dahil wala naman daw sila itinatago, di sumama sila. At talagang tuloy-tuloy na yung drug testing. Kanina rin, itong si Acting Secretary Lopez, kinatok niya rin yung isang bus driver na nandoon na mismo sa may nakaupo na sa driver's position at pinababa niya at pinapunta niya dito sa may drug testing facility at pinadrug test niya ora-orada. Pero sa mga ono to na wala pa naman natatala na nag-positive na bus driver dito sa PITX. Okay? Ivan, anong klaseng testing kit ba yung ginamit? Actually, yung testing kit na ginamit is para sa rapid testing kit. Mabilis lang. Actually, kasi yung buong proseso, kayang tapusin within 5 minutes. Dahil gumagamit ito ng urine sample. Ang nagpapatagal lang daw talaga dito, yung pagkuha ng urine sample dahil yung pagpatak noon dun sa urine sample ay dun sa may testing unit, mabilis lang. After a few minutes, 2-3 minutes, lalabas na kagad yung results. Pero kasi bukod dyan, kung sakali man mag-positive
yung isang driver o kung sino isang tao doon sa testing kit na ito, sasailalim pa siya sa isang confirmatory test. No? Dahil kanina may mga narinig tayo na dahil pwedeng maka-apekto dito is yung pag-inom ng maintenance na gamot. Tapos, Ivan, may patakaran ba sa shifting ng driver para matiyak na hindi sila makatulog sa biyahe? Tama ka dyan, Pop J, no? Kanina, may mga bus driver tayo nakausap, no, na kadalasan yung ruta ng biyahe nila papuntang Bicol. No, kwento nila more than 12 hours. Yung kadalasan 12 hours yung kanilang biyahe, pero pag traffic daw umaabot sa 16 hours yung kanilang biyahe. So nagkakaroon daw sila ng shifting, no? Merong kunyari yung isang driver mula dito sa Parañaque papunta sa isang center point within 100 or 200 kilometers away, no? Magpapalit sila nung isa pang driver para may chance naman na mapagpahinga itong driver na ito. At yun nga, for safety reasons, talagang napaka-importante nung pagkakaroon ng halinhinan ng drivers na ito, lalo na daw kasi paggabi at madilim yung daanan. Alright, maraming salamat, Mobile Journal Ivan Tarinque.